I-share po natin yung isa sa magandang practice pag magpapalit po tayo ng brand ng coolant. Saan nga po ba dapat tayo nagde-drain ng coolant po natin sa motor po natin? May dalawang pwesto po para totally drain yung magawa po natin. At ano nga ba yung isa sa magandang brand na gamitin po natin na alaga sa motor o alaga sa radiator po natin? Una po, dapat cool down po yung motor po natin pag magpapalit po tayo ng coolant o hindi po siya mainit. Tapos po, alisin muna po natin yung mga cover po ng radiator po natin at saka dito po sa may reserve tank ng coolant po natin kung saan nakalagay yung tire hugger. Bali po yung aalisin po nating tornilyo, tatlo dito sa mayroong sa radiator po, tatlo po yan, isa po doon. Tapos po, dalawa po dito sa tire hugger po natin, isa po dito, yung allen wrench, saka po yun, doon. Kahit wala po kayong tire hugger, dalawa pa rin po yung tatanggalin nyo. May maliit po kasi takip yung mismong reserve po natin. So same lang po yun. Po si Preston sa maganda yung review at nangunguna po sa market, kaya katulad din po nung iba, pinay-fake din po siya. Kaya yung website po nila naglabas po kung paano natin malalaman kung fake o hindi yung nabili po natin na Preston product. Kaya bili na lang din po tayo sa mga trusted shop po natin, mapa-online man po yan o sa mga physical store po. Yan po, start po tayo. Pag naalis na po yung tatlong tornilyo, maalis na po natin yung radiator cover. Tanggalin naman muna po natin yung dalawang tornilyo dito po sa ibabaw ng reserve tank. Nung naalis po natin yung tire hugger po natin, meron pa po palang isa dito. Tanggalin po natin. Pili po yan para maalis din po natin yung pinaka-cover po na to at ma-access po natin yung reserve tank po ng coolant. Para maalis po natin yan, siklatin lang po natin sa ilalim yung pinaka-clip po niya para mahugot po natin. Pag naalis na po natin yung mga cover, magde-drain na po tayo. Mag-ready po tayo ng sahuran po natin. Pagkatapos po niyan, pakita po natin na hindi lang dito sa radiator dinidrain po yung coolant, pati din po sa ilalim ng makina, meron po. Pagkatapos po natin ma-drain, dahil magpapalit nga po tayo ng brand ng coolant, ang mas maganda pong practice is yung babanlawan po natin o huhugasan natin ng distilled water. Pakita po natin. Yan, mag-drain na po tayo. Pag magde-drain po tayo, pagbubuksan muna po natin to, tapos pero nakasarado pa rin to para hindi po kagad bumulwak. Unti-unti. Tapos po niyan, saka natin buksan to. Dahan-dahan lang din po. Pag binuksan po natin, wag po kagad natin aangatin. Para lumakas lang po yung tulo. Ayan, unti-unti lang din po. Ayan, oops. Ayan. Sintayin po natin maubos. Pag ano, tagilid din po natin yung motor po natin para mataktak po natin. Tapos alisin na rin po natin itong sa reserve para mas makahinga. Yun, nauubos na rin po yung laman po niya. Tagilid po natin. Tingnan natin kung may tatapon pa. Pag naubos na po natin dyan, doon naman po tayo sa may ilalim ng makina. Sa kabilang side po, sa may bandang block, doon naman po tayo may i-drain na coolant para totally drain po yung magawa po natin. Kung saan po tayo pangalawang magde-drain, dito po sa may bandang CBT, sa ilalim po. Kung nakikita nyo po itong bolts po na to, pag sinilip nyo, ito, yan. Ito po yung de-drain po natin. Bubuksan po natin yan. Pag binuksan po natin yan, may tutulo pa pong coolant po dyan. Buksan po natin. Ito po, may washer po ito. Kadalasan, dumidikit po dun sa mismong ilalim. I-sure lang po natin na nandoon. Pag ibabalik na po natin to, isasara na po ulit natin. Na-drain na po natin yung coolant po natin sa ilalim. Balik na po natin itong bolts po na to. Tapos po niyan, magsasalin muna po tayo ng distilled water dun sa may radiator. Pati po dun sa reserve. Tapos po, paiinitin muna po natin para mahugasan lang muna po yung loob. Tapos i-drain po ulit natin. Palit na po tayo ng coolant na bago. Bago po natin lagyan ng bagong coolant, huhugasan muna po natin siya ng tubig. Kumbaga, distilled water muna po yung gagamitin natin sa loob ng radiator po natin. Pupunuin po natin yung radiator, tapos po dun sa reserve, lalagyan po natin hanggang upper level, tapos magpapainit po tayo ng motor po natin kahit mga 5 to 10 minutes. Bago po natin lagyan ulit, i-drain muna po ulit natin yung distilled water, tapos saka po natin lalagyan ng bagong coolant po natin. Lalagyan ko lang po siya unti-unti gamit yung cup kasi medyo malaki po yung nabili ko eh. Yan po, lagyan muna po natin ng distilled water radiator po natin para mahugasan. Panalagyan na po natin yung radiator, pati po yung sa reserve, huwag muna po natin isara. Buksan po natin yung motor, painit po tayo saglit. Tapos painitin nyo lang din po gamit yung tubig kahit mga 5 to 10 minutes na may takip.
Kapag nakapagpainit na po tayo gamit yung tubig, pwede na po nating i-drain po ulit yung tubig. Ulitin lang po natin yung process na ginawa po natin kung paano po natin drainin yung coolant, pati po dun sa ilalim, saka sa radiator. I-drain po natin yung tubig. Pag na-drain na po natin yung tubig, pwede na po natin isalin yung bagong coolant po natin. Punuin na po natin siya pero hindi po yung punong-puno Pati po dun sa reserve, maglalagay po tayo. Yan po, yung bago lang po magtakip o doon lang po sa leeg po niya. Maglagay na rin po tayo doon sa reserve tank po natin hanggang guhit lang po ng upper level. Pagkatapos po natin salinan ng mismong coolant, painit lang po ulit tayo ng kahit wala muna po ulit cover. Kahit mga 5 to 10 minutes po. Kapag nakapagpainit na po tayo ng walang takip, patayin po natin. Tapos isure na po natin yung mga cover. Balik na po natin yung cover ng radiator, ng reserve tank, saka po dun sa ilalim. Tapos po makapagpainit po ulit tayo ng may takip naman kahit mga 5 minutes po. Tapos po nun, okay na po yun. Nakapagpalit na po tayo ng coolant, ibalik na po natin yung mga inalis po natin na cover, saka po dito sa may tire hugger. Maraming salamat po. Alex po lagi. Thank you, thank you.